Matapos kang tapusin ni Eugene ang mga kidnapper at nagawang mailigtas sina Yona at Dayon, lumipat naman ang eksena sa babaeng pinsan ni Yona. At hindi nga siya makapaniwala na nagawang matunto ni Sukju ang mga kidnapper ng ganun kabilis at nagawa pa nitong pabagsakin ng mga salarin bago pa dumating ang security team. Wika niya na hindi na rin niya mabilang kung ilang beses nang iniligtas ng batang ito si Yona. Kaya sobra talaga siyang nasasayangan dahil siya dapat ang may ganoong kagaling na security at hindi si Yona. Bigla nga nagsalita dito ang kanyang tauhan na may kakaibang usap-usapan daw ang kumalat. Kaya para nga siya ditong naintriga kung ano ang kakaibang usap-usapan na yon. Paliwanag ng tauhan na bagamat mahalaga ang naging papel ni Sukju sa pagliligtas na yon, may mga bali-balitang mas kahanga-hanga pa daw ang ginawa ng isang estudyanteng kasama ni Sukju sa pagliligtas na yon. Kaya gulat na gulat nga dito ang babae na napatanong kung paano yun naging posible. Nadagdag pa ng kanyang tauhan na kahit si chairman ay nagkaroon na rin ng interes sa batang yon. Kaya mas lalo nga siya ditong nagulat realizing na totoo nga talaga ang usap-usapan na yon kasi kahit ang grandpa niya ay nagka-interest na rin sa batang ito. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang kamay na matindi ang pagkakahawak ng bar, it's turned out na nagpupula pala itong si Eugene. Habang daladala nga niya dito sa kanyang isipan ang matinding nangyaring laban kahapon. At kahit sa pagkakaroon ng emotional breakdown ni Dayon sa sobrang takot ay naalala din niya, realizing na dapat talaga niyang protektahan ng nag-iisang bagay na nagpapasaya sa kanya at ito nga ay ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa ay may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Eugene at ito nga ay si Dayon na niyaya siyang kumain ng prutas. Lumabas si Eugene at nakita nga niyang nasa lamesa itong si Dayon na kumakain ng prutas. Tanong ni Eugene kung kumusta na ang pakiramdam ni Dayon. Ngunit wika ni Dayon na tinanong na daw siya nito kanina pa. At huwag na itong mag-alala sa kanya dahil mabuti lang naman ang kalagayan niya. Sinabi ni Dayon na wala nang dapat pang ipag-alala itong si Eugene. Alam niyang ito ay concern kung ano ang nakita niya sa insidenteng yon. At lagi din siyang nabubulol kapag sinusubukan niyang tanungin si Eugene kung bakit ito magaling sa bagay na yon. Kaya huwag na daw itong mag-alala dahil hindi naman magbabago ang pagtingin niya kay Eugene bilang kapatid. Dahil ginawa lang din daw nito kung ano ang dapat gawin upang mailigtas siya. At hindi niya na kailanman tatanungin si Eugene kung ano ang naging buhay nito noon bago bumalik sa Korea. Inamin ni Dayo na hindi niya talaga masabi sa kanyang grandpa kung ano talaga ang nangyayari sa kanya sa school at hindi rin niya kayang sabihin kay Eugene. Kaya napangiti nga dito si Dayon dahil parang ganun talaga. May mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa iba. Na parang ang ibig sabihin ni Dayon dito mga lods na pareho sila ni Eugene. May mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa iba kahit magkapatid sila. Biglang nagring ang cellphone ni Dayon sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. At ito pala ay si Yona, kaya tumayo muna itong si Dayon. At ang hinahanap pala at ang gusto talagang makausap ni Yona ay itong si Eugene. Pagkatapos lumipat na eksena kung saan napasmile nga itong si Yona habang nakaupo sa isang convenience store. At makikitang kakarating lang din ni Eugene. Niyaya ni Yona na umupo lang muna si Eugene at huwag lang tumayo. Kaya parang napilitan itong si Eugene na umupo na napatanong kung ano ang kailangan ni Yona sa kanya. Wika ni Yona na gusto sana siyang muling humingi ng paumanhin sa pagkakadamay ni Dayon. Kaya sabi ni Eugene na humingi na daw ng tawad si Yona para doon. Ngunit paliwanag ni Yona na gusto niyang mag-sorry ng personal. At sinabi rin ni Sukju sa kanya na gusto rin itong humingi ng tawad kapag tuluyan daw siyang gumaling. At gusto rin niyang magpasalamat kay Eugene sa pagkakaligtas sa kanya. Tugon ni Eugene na si Dayo naman ang iniligtas niya at hindi daw si Yona. Parang ang nahiya itong si Yona na sinabing alam naman niya. Pero natulungan pa rin siya ni Eugene. At sobrang laki ng tulong na yon. Napatitig lang si Eugene at sinabing yan ba yung dahilan kung bakit mo ako gustong kausapin? Mahina akong sinabi ni Yona na hindi lang naman yon. Gusto rin niyang sabihin na titigil na sila sa pag-iimbestiga sa background ni Eugene at sana huwag magalit si Eugene patungkol doon. Paliwanag ni Yona na hindi nila pwedeng baliwalain ang katotohanang peke ang lahat ng dokumento ni Eugene. Nung una silang nagkita, kakagaling lang niya sa isang pagtangkang pagkidnap sa Amerika, kaya naging kahina-hinala talaga yun para sa kanila. Dagdag pa ni Yona na mula pa nung pagkabata, napakarami niya nang napasok na masamang sitwasyon dahil sa kung sino siya. Kaya hindi man nila alam kung bakit pinipiki daw ni Eugene ang kanyang mga records, ititigil nila ang pag-imbestiga. Agad ngang tumayo itong si Eugene na napasabing kung tapos na tayo dito, aalis na ako. Kaya si Yona ay nagulat nga dito na napasabing, teka, sandali muna. At humingi nga ito ng pabor kung maaari
pagbigyan muna siya ng ilang oras dahil gusto daw makilala itong si Eugene ng kanyang grandpa. Paliwanag ni Yona na gusto ng kanyang grandpa na pasalamatan si Eugene ng personal, ngunit agad na umalis si Eugene at sinabing hindi na kailangan dahil hindi naman si Yona ang pinuntahan niya doon upang iligtas. Kaya si Yona ay natameme na lamang. Pagkatapos pagka-uwi ni Eugene, mayroon nga siya ditong napansin, isang lalaking napaharay-haray habang hawak-hawak ang kanyang tiyan na duguan. At ito pala yung tauhan ni Mr. Cha na grabe ang natamong sugat sa katawan. Kalmadong sinabi ni Eugene na di ba ikaw yung, ngunit agad na sinabi ng lalaki kay Eugene, gago kang bata ka, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Parang nagtaka itong si Eugene sa pinagsasabi ng lalaking ito. At inis nga ditong sinabi ng lalaki na nagkandaletse-letse ang buhay nila dahil sa ginawa nitong pagtira kay Congressman Kim. At ngayon nasa masamang kalagayan naman ang boss nila dahil siyang inahabol ng gusyong kartel matapos daw tulungan nitong si Eugene. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang nightclub at ipinakita nga dito ang napakaraming sasakyan sa labas habang may mga tauhan na rin ditong nakatambad at puno na ng dugo ang katawan. At dito nga ay ipinakita ang napakaraming kalalakihan na bawat isa sa kanila ay may dalang baseball bat. At napangiti nga dito ang leader na napasabi kay Mr. Cha na sobrang ayos daw ang kalagayan nito ngayon. Ngunit bakit daw hindi pa rin ito sumusuko bago pa utusan ng lahat ng kanyang mga tauhan na mag full-blown attack. Napangiti nga dito si Mr. Cha habang hawak-hawak ang kanyang tainga at makikitang napakarami ng dugo sa katawan ni Mr. Cha. At sinabi nga niya ditong, tingnan mo nga naman kung sino ang nagsasalita. Gusyong Choi. Alam daw ng mokong na ito na si Gusyong Choi na pinabakasyon niya ang kanyang mga tauhan, ngunit dinala pa rin daw nito ang buong grupo ng Songju Crew. Napangiti nga dito ang leader ng Songju Crew na napasabing hindi na lang daw sana pinakialaman si Congressman Kim, not to mention pa daw ang ginawang panlilin lang ni Mr. Cha sa Gusyong Cartel kamakailan lang. Napangiti nga dito si Mr. Cha na sinabing panlilin lang may as. Gusto lang daw niyang iparealize sa isang aso na bago kainin ng maduming buto ay dapat munang suriin bago lunukin. Kaya sobrang nga nagalit dito si Gusyong Choi na napasabing, tinawag mo ba akong aso, hayop ka? Tapusin niyo tong gago na to. Sumugod ng napakaraming street tags kay Mr. Chat. Agad gang nag-swing ng baseball bat ang nauna, ngunit easy lang niya itong iniwasan at kahit may sugat siya sa katawan, mabilis niya itong pinatikim ng matinding suntok sa muka. Agad nang nagpakawala dito ng street jab ang isa, ngunit iniwasan lang ito ni Mr. Chat. Mabilis nga siya ditong nagpakawala ng matinding uppercut, kaya tumalsik nga dito ang kalaban na siyang nagpatigil din sa iba na sumugod. Habang itong si Gusyong Choi ay mas lalong nainis dahil ang hirap din talaga pabagsakin itong si Dushik Cha. At patuloy nga ditong pinabagsak ni Mr. Cha ng sunod-sunod at bumagsak dito ang dalawa pang tauhan, ngunit ang hindi alam ni Mr. Cha ay may baseball bat na palang nag-swing sa likod niya na talagang nagpaaray sa kanya, ngunit nagawa pa rin yung pabagsakin ng mokong na ito gamit ang kanyang quick punch. Mailan na rin napabagsak si Mr. Cha na siyang dahilan kung bakit naging maingat nga dito ang mga gangster na sumugod ng padalos-dalos dahil baka bagsak lang rin ang aabuti nila. Habang nakahanda itong si Mr. Cha, napaisip siya na parang ito na yata ang katapusan niya. At dito'y naalala niya si Eugene kung kumusta na kaya ang batang yon. Nagawa kaya niyang mailigtas ang kapatid niya. At dito'y pinakita na gamit ang motor ni Mr. Cha. Nagpa-drift-drift pa itong si Eugene habang lumiliko sa mga sasakyang nakaparada upang makalapit sa main entrance ng nightclub. Agad niyang lumapit dito ang isa na napasabing, "Hoy, gago ka ba? Umalis ka nga dito, bata." Ngunit isang ang matinding sipa ang sumalubong sa kanya kahit nakasakay pa lang sa motor ang ating bida. Kaya napawat dahik nga dito ang iba habang si EG naman ay kalmadong pinarking ang big bike ni Mr. Cha. Kalmadong naglakad si EG na parang wala siyang pinabagsak na isa at agad ngang sumugod dito ang dalawa na sinabi pa nitong, "Who the hell are you?" habang sumusuntok. Agad niyang hinawakan ni EG ng braso ng damulag at pasimple niya itong sinuntok sa ilong na talagang tasik kaagad ang dugo, habang ang isa naman ay nagdadalawang isip ngunit binigyan siya ng matinding sipa ni EG sa sikmura at sinundan pa ito ng matinding tuhod sa mukha. Bagsak kaagad ang tatlo habang si EG ay kalmadong naglalakad papasok na makikita ang aura ng ating bida ay hindi din talaga basta-basta. Sa pagpasok ni Eugene, bumungad kagad sa kanyang harapan ang
ng napakaraming tauhang nakahandusay habang nagsisikalat ang dugo. Habang minamasdan niya ang mga ito, may bigla na lamang napasabing, "Papanong may batang nakapunta dito?" Napasiday si Eugene at dito'y nakita nga niya ang mabagsik na mga gangster na talaga namang ang mukha pa lang ng mga ito ay puro gulo lang ang naging buhay ng mga ito. At sinabihan nga dito si Eugene, "Hoy bata, ang sabi ko, umalis ka na dito." Tumayo lang si Eugene at napatitig sa mga mokong, kaya lumapit nga dito ang isa na sinabing, "Gago ka talagang bata ka. Wala ka bang tainga? Hindi mo ata narinig ang sinabi ko." Ngunit isang napakalakas na smash ang pinakawalan ni Eugene na talagang bumagsak kagad ang gangster at hindi na nakatayo pa. Gulat na gulat ang tatlo sa kanilang nasaksihan habang si Eugene ay kalmadong napatitig lang sa kanila, kung kaya't sumugod na nga sila dito, ngunit inunahan kaagad ni Eugene ng isa gamit ang mabilis na jab at agad napansin ng ating bida ang isa pang lalaking pasuntok sa kanya, kaya dali-dali niya itong tinapik at agad hinawakan sabay unleash ng kanyang pamatay na siko sa mukha. Agad na bumagsak ang dalawa at hindi na muling bumangon pa, kaya ang dalawang naiwan ay nataranta at ang isa ay nag-swing sa kanyang baseball bat, ngunit iniwasan lang ito ni Eugene sabay tadyak sa binti ng kalaban upang paluhurin at isa na namang matinding tuhod ang ipinakain ni Eugene na tuluyang nagpabagsak ng kalaban at nawalan kaagad ng malay. Sinubukang tumakas ng isa, ngunit napansin kaagad ito ni Eugene, kaya dali-dali nga niya itong tinalunan na sobrang ikinagulat ng lalaki nang lumipad ang isang napakatinding sipa ni Eugene, kaya talagang walang pinatakas ang ating bida kahit isa. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Doshik-cha at nagpang-abot na nga ang hininga nito sa sobrang pagod habang ang kanyang mga natalo ay nakahandusay lang naman ang lahat sa ground. Samantala, inis na inis naman itong si Gosyong Choi dahil hindi daw niya akalaing aabot ng ganun katagal at hanggang ngayon hindi pa rin nila napapabagsak ang mokong na ito. Akala daw niya magtatagumpay sila ngayon dahil nag-iisa lang itong si Doshik-cha, ngunit parang mas lalo pa ata sumasakit ang ulo nila. Muli na namang sumugod ang mga kalaban kay Mr. Cha, kaya isa-isa na naman niya itong pinabagsak, ngunit hindi niya inaasahan ng isa na makatama sa kanya ng suntok, kaya kaagad niya itong tinapos. Mas lalong kinapos sa paghinga si Mr. Cha habang itong si Gosyong Choi ay inaming sobrang impressive daw itong si Doshik-cha at hindi talaga ito basta-basta natatalo. Ngunit parang ito rin naman ang magiging katapusan nito, kaya mas mabuting sumuko na lamang daw ito at sisiguraduhin daw niyang hindi daw nito pagsisisihan. Napaspit ng dugo si Mr. Cha na sinabing, "Bakit ko naman yun gagawin yun? Bobo ka ba?" At pangiting sinabi, "Tatapusin na natin to, Tabachoy." Ilang sandali pa ay napansin nilang may nagsisigawan na sa likod at humihingi nga ito ng tulong habang dinig na dinig nila ang smash sa lakas ng bugbugan sa likod. Napuot dahil ngang napatingin sa likod itong si Gosyong Choi at ano daw tong nangyayari dyan sa likod. At dito nga ay unti-unti nilang naririnig ang footsteps ng ating bida habang unti-unti itong gumuguho sa pintuan. Kalmadong napatitig si Eugene na parang walang pinatumba bago nakarating sa pintuan na yan. At sobrang daming mga gangster ang nagulat dito kay Eugene na napatanong kung bakit may bata dito. Saan galing ang batang yan? Habang si Doshik-cha ay nagulat nang nakita si Eugene na napasabing, "Anong ginagawa mo dito?" Nakalmadong sinagot ni Eugene, "Nandito ako para ibalik ang motorsiklo mo." Napawat na lamang habang napadilat ang mata nitong si Mr. Cha na napasabi sa sarili na anong pinagsasabi ng batang ito sa ganitong sitwasyon. Napangiti nga dito ang isang leader nang na-realize na kilala pala ni Mr. Cha ang batang ito, kaya agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na tapusin kaagad ang batang yan. Ngunit sinabi nga dito ni Mr. Cha na kung ako sa inyo, pabayaan nyo na lamang ang batang yan at huwag na huwag nyong galawin. Kaya sinabi nga dito ng leader, "Anong pinagsasabi mo dyan? Pababayaan namin ang batang yan, nakita niya ang lahat dito." Sagot nga dito ni Mr. Cha na baka kayo ang hindi pababayaan ng batang yan. At gulat na lamang ang leader nang nakita niyang isang lumalagapak na kamawang sumapul sa mukha ng kanyang tauhan at sinundan pa ni Eugene ng isang sipa sa tuhod upang hindi na makalakad pa ang isa, at isa pang sipa sa bato kung saan nagkulaps kaagad ang isa. May umatake sa likod ni Eugene gamit ang baseball bat, ngunit pinigilan lang ni Eugene ang siko nito at isang napakalakas na right hook ang sumapul at nagpasabog sa mukha ng kalaban.
Napawat the hell nga dito ang dalawang leader na napatanong sa kanilang mga sarili kung ano tong nakikita nila. At sinabi nga dito ni Mr. Cha na huwag niyong sabihin hindi ko kayo binalaan, na kahit nga ako, mahirap man aminin, hindi ko kayang i-handle ang batang yan. Kaya inis na inis nga ditong inutusan ni Go Seong Choi ang lahat niyang tauhan na patayin kagad ang batang yan. Sumugod na nga dito ang lahat, dala-dala ang kanilang mga baseball bat, ngunit isa-isa lang naman silang pinabagsak ni Ijin despite sa mas lamang ang bilang ang kalaban parang ginawa lang silang laruan ni Ijin at pinagpraktisan. Kaya pinagalitan nga dito ni Go Seong Choi ang kanyang mga tauhan dahil bata lang daw ang kalaban nila. Madali lang yang talunin, ngunit ang hindi niya alam ay may biglang nagdas sa gilid niya na talagang ikinagulat niya at ito nga ay si Mr. Cha na napasabing mukhang nakalimutan mo ata ako, Go Seong Choi. Kaya si Go Seong Choi napatitig na lamang dahil mukhang mababaliktad talaga ang sitwasyon ngayon. Pagkatapos ay lumipat nga yung eksena sa labas ng nightclub at mukhang tapos na ang naging laban. At dito'y makikita nga natin itong si Go Seong Choi na nakahandusay pati yung leader ng Sunju crew. Habang itong si Mr. Cha ay napasandal na lamang sa gilid at napabuntong hininga. Akala niya yun na yung magiging katapusan niya. Lumapit nga dito si Ijin kaya napatingin si Mr. Cha. At dito'y nakita niya ang napakaraming gangster na nakahandusay sa likod ni Ijin at lahat ng gangster na nandoon ay talagang tinalo ni Ijin. Maliban sa dalawang leader na pinabagsak ni Mr. Cha. Kaya wala ngang ibang masabi itong si Mr. Cha kundi what a beast. Kalmadong sinabi ni Ijin habang tumalikod na nakabayad na siya. Bagay na ikinagulat nga dito ni Mr. Cha, realizing kung yun ba yung dahilan kung bakit pumunta ang batang to dito. Tinanong ni Mr. Cha kung kumusta na ang kapatid nito. Nakalmadong sinabi ni Ijin habang tumalikod upang umalis na sinabing wala nang problema, umabot ako sa on time. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito. Mga lods, huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!